Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Matthew chapter 8 verses 16 hanggang 17. Nang gabing iyon dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Kagalingan mula sa krus, healing in the atonement. So marami pong tao ngayon ang hindi naniniwala na ang healing kasama sa pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Actually, ito pong verse sa Matthew chapter 8 verses 16 to 17, direct quote po ito dun sa Isaiah 53 verses 4 and 5 na sinasabi diyan, "Surely He took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought peace was upon Him, and by His wounds we are healed." So, even po si Matthew, ang writer ng isa sa mga gospel sa New Testament, alam niya na kasama po sa pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesus yung kagalingan. Kaya nagtataka na lamang po ako bakit marami ang hindi ito pinapangaral. By the way, ang meaning po pala ng salitang infirmities, yan ay sicknesses, weaknesses, distresses, and griefs. At yung salitang sorrows, ang meaning niyan ay pains. At alam niyo po, ang salitang healed naman, ang ibig sabihin po niyan, made whole. So, dun sa krus, hindi lamang tayo napatawad, hindi lamang tayo na ibilang na matuwid, tayo ring nanalig, ay pinagaling na ng Panginoong Hesus. Past tense po Kung titignan po ninyo yung sinasabi po rito, we are healed. Ngayon, bakit hindi ito itinuturo sa simbahan or sa karamihan ng mga churches? For some reason, maraming hindi naniniwala, dala ng tradisyon, na kasama ang healing sa atonement. Limited po yung gospel na naipapangaral. Hanggang dun lamang po sa pagpapatawad ng kasalanan. Kaya marami hindi alam ito. Sayang. At marami ring hindi nakaranas nito. Alam nyo, minsan tayo na-define tayo ng experience Dahil hindi naranasan ng maraming tao, hindi na rin ipinapangaral. Huwag po ganoon. Dapat po kung ano yung sinabi sa Word of God, paniwalaan natin. Ngayon, bakit po ako naniniwala? Unang-una po, iniutos ng Diyos na tayo po'y maglehan sa mga may sakit. Sabi sa Mark chapter 16 verse 18, "They will lay hands on the sick and they will recover." So, ibig sabihin, kasama sa pangangaral ng mabuting balita, yung po paglilay sa mga may sakit. So, ibig sabihin gusto ng Lord na pagministeryuhan din natin yung katawan ng mga tao na may sakit. Ngayon, bakit mahalaga po ito? Kasi ito iniutos mismo ng Diyos as we preach the gospel. Yan ang huling bilin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Ang malaking tanong lang sa isipan natin, bakit pastor yung iba hindi namang gumagaling? Iwanan po natin yung resulta sa Diyos. Ang mahalaga sundin natin ang Diyos. Ako rin po, in my experience, marami ang hindi gumaling, pero marami din po ang gumaling. Kasi hindi na natin hawak po yung resulta. Ang mahalaga, sundin natin yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Pangalawa po, naniniwala po ako na kapag ang isang tao na born again, nagkakaroon po ng buhay yung kanya pong panlupang katawan. Sabi sa Romans 8:11, "He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies."
So ibig sabihin, yung kapangyarihan po ng Espiritu na tinanggap natin ngayon, tayo na born again na, kaya pala nitong i-impact yung atin pong physical body. Actually, yan po ang nangyari sa akin. Hindi naman instant yung aking healing. Naniwala lang ako na ako ay pinagaling na ng Panginoon at unti-unti po gumaling ako mula sa aking karamdaman. Kaya epekto po ng pagiging born again natin na yung Holy Spirit kumikilos na sa atin pong mga katawan. At marami rin pong nakaranas niyan, hindi lamang po ako. Ngayon, ang sabi sa Psalm 107 verse 20, He sent His word and heal our diseases. So ibig sabihin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagaganap yung healing. Kaya huwag tayong makipagtalo sa salita ng Diyos. Kung hindi natin ito paniniwalaan, huwag tayong magtaka kung hindi nga tayo gumaling. Pero as long na sinasabi ng salita ng Diyos, ay maniwala po tayo. Meron pong kagalingan mula sa krus. Anong purpose nito? Para maluwalhati po ang Diyos. Para madakila po ang Panginoong Hesus, mahayag yung kanyang kapangyarihan sa ating buhay at sa buhay ng maraming tao. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito na aming natutunan na ang kagalingan pala ay kasama sa atonement, sa ginawa mong pagtubos sa amin. At sa sandaling ito, ipinapanalangin ko ang lahat ng mga may sakit as they receive Jesus as their Lord and Savior. I pray that you will quicken their mortal bodies in Jesus' name. Nananalig ako, Panginoon, na may kagalingan kang inilaan sa kanila na nanampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon. We claim this promise. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.